Let's open up our Bibles to 2 Samuel 21, verses 15 to 17. At sinasamantala ko po ang pagkakataon na i-welcome ang ating global family, especially those who are joining us for the very first time. Kayo man ay narito in person or those who are joining us online, maraming po salamat for joining us today. I believe that this is going to be a powerful word that everyone needs to hear. So sabihin mo sa katabi mo, wag mo muna akong kausapin sa loob ng 45 minutes because God is going to talk to me. 2 Samuel 21 verse 15 to 17, once again, the Philistines were at war with Israel. And when David and his men were in the thick of battle, David became weak and exhausted. Ishbi-Benob was the descendant of the giants. His bronze spearhead weighed more than 7 pounds, and he was armed with a new sword. He had cornered David and was about to kill David, verse 17, but Abishai, son of Zeruiah, came to David's rescue and killed the Philistines. Then David's men declared, "You are not going out to battle with us again. Why risk quenching out the lamp of Israel?" Today, we are going to talk about, on this subject, you need an Abishai. You need an Abishai. Parang hindi kayo na-excite sa title ko today. Pinag-isipan ko pa naman yan. You need an Abishai. Alam niyo, one of the most powerful promises of God in the Bible is the promise that God is going to be with us. Pag naririnig ko at nababasa ko sa Bible yung salitang God is with me, nakakapagbigay po ito ng comfort sa ating puso. At hindi pwedeng hindi mo siya mabasa sa Bible because mula Genesis all the way to Revelation, hindi pwedeng hindi mo madaanan mula Old Testament to the New Testament yung mga scripture that reminds us that God is with us. Pag binuksan mo ang Psalms 23, the Bible says, even when you walk through the valley of the shadow of death, hindi ka dapat matakot because God is with us. Mag-move forward ka pa sa Psalms 46, the Bible says, God is our refuge and our strength, the very present help in times of our trouble. Pag nilipat mo naman sa New Testament, unang libro pa lang, sa Matthew chapter 28, pagkatapos tayong utusan ng Panginoon to go and make disciples, ang kanyang pangako, "Lo, behold, because I will be with you always, even to the end of age." Hindi lang sinabi ni Jesus, nakasama niyo ako kapag maganda ang takbo ng inyong buhay, kundi sa lahat ng tagpo ng inyong buhay, kasama natin ang ating Kayo lang yung sinabihan ko niya na hindi masyadong natuwa, mga kapatid, na kung paanong si Lord, inassure niya si Joshua, nung siya ay bago pa lang sa leadership, na pinangakuan siya ng ating Panginoon that as I was with Moses, I will be with you. It is a reminder for each and every one of us that God is with us today, the same way that He is with us yesterday. Na kapag binuksan nyo ang Hebrews, mababasa ninyo na nangako ang Panginoon that He will never leave us, that He will never forsake us. Hindi nyo ako maintindihan. Ang ibig sabihin nito, when you walk through the fire, God is with you. When you walk through the waters, God is with you. Pag nalugi ang negosyo, God is with you. Pag ikaw ay nagkasakit, kasama mo ang Panginoon. Pag may financial difficulty, God is with you. Pag sabi ng doktor may cancer ka, 3 buwan ka na lang mabubuhay, may pangako ang Panginoon sa atin that God is with us. And when God promised that He is with us, it is also a promise that God will be with us. Because Jesus is the same yesterday, today, and forever. His faithfulness is constant. Ang katapatan ng Panginoon mula noon hanggang ngayon ay nananatili at magpakailanman. So the presence of God in our life is sure. But the beauty of God's presence is this. Ang presensya ng Diyos, hindi mo lang mararamdaman spiritually. Naniniwala ako, ang beauty ng presensya ng Panginoon, minsan ang presence ng Lord will show up through people. That when God says, I will be with you, minsan maglalagay ang Lord ng tao that will walk with you. Okay, kasama mo siya spiritually, but sometimes God will place people visually, parang visual representation. Na hindi lang nangako ang Lord na kasama mo siya, may mga kaibigan na ilalagay si Lord sa buhay mo that will represent His presence. Kaibigan man yan, pastor o leader, na magpapaalala sa iyo na ang Diyos ay lagi nating kasama. Ibig sabihin, even though tayo ay leader, pastor, tayo ay nanay o tatay, darating ang panahon ng ating kahinaan at sometimes masyado tayong mahina that somebody will be used by God to fight for us.
Yung spiritual greatness po kasi natin ay hindi nagbibigay ng exemption for human weakness. Hindi porket maayos ang takbo ng ating spiritual life, hindi na po nangihina ang ating katawan. That sometimes, yung presensya ng Panginoon ay mararamdaman mo through someone else. Because even the strong, even a leader, needs somebody that will be on his side. Katulad ni Moses, meron siyang Aaron and Hur. Si Joshua, si Moses, meron siyang Joshua. Si David, meron siyang Jonathan. And later on, meron siyang Abishai. Si Elijah, meron siyang Elisha. Si Apostle Paul, meron siyang Timothy, meron siyang Silas, meron siyang Barnabas. Even our Lord Jesus Christ had 12 disciples. And here comes the context of our text for today. Makikita ho natin that even the mighty hero of the Scripture, kahit yung mga biblical heroes ng Biblia, kailangan ng kasama. At kung yung mga biblical heroes natin may kaibigan at kasama, tayo pa kaya? Amen? Ito yung context nung pinag-uusapan natin sa chapter 21, kung saan si David po, nakilala natin bilang shepherd, kilala siya bilang singer, kilala siya bilang songwriter, at kilala rin po siya bilang isang hari. Si David, alam natin napakaraming accomplishment. Kinilala po si David na isa sa pinakamahusay na hari ng nation of Israel. But we have to understand something. Kahit maraming accomplishment si David, kahit maraming strengths si David din, as we know it, ay merong mga kahinaan. Yes, si David ay favored, pero flawed din si David. Na yes, si David ay chosen, pero hindi porket chosen ka na, wala nang challenges. Hindi porket anointed ka na, ay exempted ka na sa mga atake ng kaaway. Now, think about this. The very same guy who wrote Psalms 23 is also the same guy who committed adultery. He wrote Psalms 23, and yet he fell into sin. And to cover up for that sin, nagsinungaling itong si David. And he even committed murder. And mind you, church, this guy who committed adultery, who lied and committed murder, is the same guy na tinawag ng Bible that a man after God's own heart. Now question, why would God call somebody who is flawed and sinful and even prideful at some point in the scripture na tatawagin ng Panginoong a man after God's own heart? And yes, si David is an accomplished musician. Yes, si David is an accomplished king, but he has flaws. Maraming problema itong si David. Nag-commit siya ng adultery, pastor. Nag-commit siya ng murder, pastor. Why would God call him a man after God's own heart? With all his flaws and problem, is it because of his courage? Is it because of his faith? Is it because of his loyalty or even his success? I don't think so. Naniniwala ako mga kapatid that David was called a man after God's own heart, not just because of his accomplishment and skills and talents, not even because of his flaws. I believe that David was called a man after God's own heart because he was faithful. And his faithfulness in his pursuit for his relationship with the Lord, na lumalim ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. And overall, when you look at the life of David, makikita naman natin na naging fruitful at naging mabunga ang buhay nitong si King David. And years later, we found out in 2 Samuel chapter 21 na itong David na ito, who committed adultery, who has flaws and problem, yes, he was a great king. Yes, he was an accomplished musician. In 2 Samuel chapter 21, matanda na si David. Tingnan nyo nga po ang katabi ninyo. Sabi mo may pag-asa ka pa. Sa 2 Samuel chapter 21, matanda na si David. Hindi na po siya yung young warrior na katulad ng dati, na kasing lakas to the point na kaya niyang patayin si Goliath. But, kahit matanda na si David, siya pa rin ang hari. Anointed siya, but he was weak already. Ang sabi ho ng scripture sa atin, once again, ang mga Israelites were again at war with the Philistines. And yes, si David was still a leader, but we know na si David at this point, mahina na, weary na, pagod na. Ang sabi ng Bible, habang nakikipaglaban pa rin itong si David, kahit siya ay matanda na, because of his weakness and weariness, the Bible says na corner si David ng isa pang higante na ang pangalan ay Ishbinov. Itong si Ishbinov na giant din, is now cornering David,
who was a giant slayer. Are you following so far? You don't get it? Amen? Si David na dating pumatay kay Goliath, ay ngayon gustong patayin ng another giant, na ang pangalan ay Ishbi-Benob. Now, itong si Ishbi-Benob, hindi mo pwedeng maliitin kasi skillful to. Sanay ito sa laban, na sabi ng Bible, habang sila ay nasa gera, nakita niya yung blind spot nitong si David, na corner niya itong si David, and he was about to kill David. And then, here comes his pamangkin, na ang pangalan ay Abishai. Ang sabi ng Bible, nung malapit ng patayin si David, ni-rescue siya. Sino nag-rescue sa kanya? Si Abishai. Now, sino si Abishai? Now, itong si Abishai ay kilala bilang fearless warrior. Now, for those of you who don't know, si David po kasi ay may mga trained na soldier na ang tawag natin ngayon ay 30 mighty men of David. Everybody say 30 mighty men. Now, question, saan po ba galing itong 30 mighty men ni David? Actually, ang context po nito ay makikita pa natin all the way pag binasa natin ang previous chapters before. Bakit? Ang sabi ng Bible, habang si David po ay tumatakbo, running for his life, from being anointed to being a fugitive, he was running for his life kasi itong hari na to na ang pangalan ay Saul, ay gusto siyang patayin. At dahil si David ay tumatakbo, running for his life, nagtatago si David from one place to the other. And then one day, nakita niya ang kanyang sarili na nagtatago sa isang kuweba na ang pangalan ay Adulam. Everybody say Adulam. Now, everybody say Adulam. Anong ibig sabihin ng Adulam? Na yung salitang Adulam, ibig sabihin niyan yung may kanin ka pa, so you add ulam. Para madali nyo matandaan. Okay? Kapag may kanin ka pa, you add ulam. Okay, mag-a-add ka ng ulam. So, si David, nung tumatakbo siya, no, running for his life, ang sabi ng Bible, napunta siya sa isang kuweba na ang pangalan ay Adulam. Anong purpose kung bakit siya nasa Adulam? Magtatago siya sa gustong pumatay sa kanya. And think about this. Nung nabalitaan ng mga kamag-anak ni David na si David ay nandun sa cave ng Adulam, pinuntahan siya ng kanyang mga kamag-anak at ng mga tao. Pero hindi mga warrior ang pumunta sa kanya. Hindi mga soldiers na magtatanggol sa kanya ang pumunta sa kanya sa kuweba. Basahin niyo ang Bible, ang sabi ng scripture, pinuntahan siya ng mga broken people, mga emotionally distressed at baon sa utang. Now, kapag pinuntahan ka ng baon sa utang, asahan mo, yung pinagkakautangan nun, pupuntahan ka rin. Eh di ba nagtatago nga si David laban sa gustong pumatay sa kanya, tapos imbis na mga tutulong sa kanya ang pumunta, pinuntahan pa siya ng mga problematic din. Mga distress, siya nga may problema na, dadamayan pa siya ng maraming problematic din. Pero hindi sila pinagtabuyan ni David. In fact, pag binasa nyo ang Bible, 400 na emotionally distressed. Imagine nyo, isang kongregasyon kayo sa loob ng kuweba, nagtatago kayo laban sa gustong pumatay. Eh di lalo kayong naging obvious. Amen? Pero hindi sila pinagtabuyan ni David. Now, this is fascinating because imbis na ipagtabuyan sila ni David, trinain sila ni David. So imagine niyo yung Adulam na kuweba lang dapat na sinasabi nilang hiding place ay kinonvert ni David into a leadership laboratory. Trinain niya yung 400 na tao na yon to know how to fight. David became their commander. And David shortlisted, finilter ni David, so from 400 he chose 30 mighty men. Kung pamilyar kayo sa pangalang Eleazar, he's one of the mighty men. Uriah, yung asawa ni Bathsheba, is part of his mighty men. At ang kanilang pinaka-leader, guess who? Abishai, na pamangkin ni David. So kilala natin tong si Abishai, nakasama na ni David ever since. So sabi ng Bible, nung nako-corner na si David, at gusto siyang papatayin nung isang higante na ang pangalan ay Ishbi-Benob, nung papatayin na siya, ang sabi ng scripture, sinagip siya nitong sino? Si Abishai. Alam ko, naniniwala ko mga kapatid na itong Abishai na ito ay nagre-represent sa mga tao sa buhay natin na tapat sa'yo, matapang na ipagtanggol ka, at matapang na support system natin. Bakit? Kailangan ho natin ng tao sa buhay natin that are willing to step up. Especially sa mga panahong mahina ka natin, hindi mo na kayang ipagtanggol ang iyong sarili. Si David, nung bata pa siya, kaya niya pang makipagsabayan. Pero at this point, sa 2 Samuel 21, matanda na rin siya. At buti na lang, sa mga panahong may mga taong gustong magsamantala sa kanyang kahinaan, nagpadala ang Diyos ng isang tao na ang pangalan ay Abishai.
Pamangkin niya, yes. But this Abishai is willing to risk his life to save his tito. Amen? Because we all need Abishai in our lives. Everybody say Abishai. Mga Abishai na hindi mahiyain. Sige, antayin ko kayo mga 6 p.m. Now, bakit si Abishai, kahit na nasa vulnerable state si David, naligtas niya ang kanyang tito? I want to show you 3 things that Abishai has na tingin kong kailangan meron tayo lahat. Number 1, kaya naligtas ni Abishai si David is because Abishai was available. Everybody say available. Bakit? Kasi kahit na mahusay at talented, pag hindi available, walang silbi. So your greatest ability is your availability. Kahit pa gaano ka ka-talented, gaano ka kahusay, gaano ka ka-train, kung hindi ka available, nonsense. Nonsense tayo sa buhay ng ibang tao. So sabi ng scripture, no, nung si David ay gustong patayin, itong si Abishai ay available na iligtas ang kanyang tito laban sa kapahamakan. Pero para maugat natin, paano nangyari na itong si Abishai ay willing mag-alay ng buhay kay David? Mababasa ho natin yan 1 book before that, in which kung nasa 2 Samuel tayo, 1 Samuel, kasi bago 2nd, 1st muna. Sabi ng 1 Samuel chapter 26, verse 5 to 6, David slipped over to Saul's camp one night to look around. So, sabi ng Bible, si David daw, one day, habang nagka-camp itong si King Saul, at ang kanyang mga troops, ang kanyang mga army, nagtik-tik, nag-spy. He slipped. For those who are listening sa Spotify, hindi natulog. Nag-slip. Ibig sabihin, tumakas, papasok sa camp ni King Saul. For what reason? To look around. Para tignan ang estado ng kanilang mga kaaway. So sabi ng Bible, si Saul, na hari at this point, at si Abner, na kung si David may Abishai, si Saul ay may Abner. Si Abner ang head ng military might nitong si King Saul. Si Abner, son of Ner, the commander of his army, were sleeping, everybody read this with me, were sleeping inside a ring. Read this with me, please. Were sleeping inside a ring formed by a slumbering warriors. Anong ibig sabihin ng si Saul tsaka kasi nadatnan ni David na si Saul daw tsaka si Abner ay natutulog sa loob ng ring formed by a slumbering warriors. Now, para mas ma-imagine nyo, ganito yan. Kumbaga, si Saul, si Abner, nasa gitna sila at sila ay natutulog na pinapaligiran ng kanilang mga commander. Nag-create sila ng circle. Ganun siya ka-paranoid. Ganun siya ka-insecure. Na para mapasok mo, mismo, para masaktan mo si King Saul, you have to go through these thousands of armies with him. I mean, that he has to surround himself with people. It's interesting to me na si Saul ay surrounded ng kanyang mga army pero malayo ang puso niya sa Diyos. Samantalang si David ay surrounded ng kanyang mga kaaway pero malapit ang puso niya sa Diyos. Amen? Nasabi ng Bible, dahil libo-libo ang mga taong nakapaligid kay King Saul, nung tinignan ni David itong mga kaaway, yung kanilang layout, sabi ng verse 6, sino sa inyo, kausap niya ang kanyang mighty men, sino sa inyo ang magbo-volunteer na pumasok kasama ko? Now, hindi nyo siguro maunawaan na madali lang naman yan, Pastor, sasama ako. Pero you have to understand na nagpadala si King Saul ng 3,000. Everybody, ilan po? 3K. 3K. Alam niyo yung 3K? 3,000. Mag-guess yan mamaya. Napaka-tricky ng tanong, Pastor. Tricky as in 3,000. Ang slow naman ng service na to, pambihira. Amen? He has to surround. Mamaya may tatawo dyan bigla. Ayun pala yun. Okay. Sabi ni David, papasok ako sa loob, sino magbo-volunteer na kasama ko? So kinausap niya si Ahimelech na Hittite at kinausap niya itong si Abishai na kanyang pamangkin at sabi ni Abishai, highlight this part, I will go with you. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Ibig sabihin lang nito, habang ang lahat ng ibang mighty men ay hindi willing mag-take ng risk,
merong Abishai na nagsabi, kahit saan boss, sasamahan kita. Kaya si Abishai napagtanggol ang kanyang leader na si David is simply because he was available nung time na yan. Which reminds each and every one of us, mga kapatid, when we are facing battles in our lives, is very important na merong kang kasama. Amen? Kung gusto mong mag-mature, kung gusto mong mag-grow sa pananampalataya mo sa Panginoon, you have to understand one principle. Maturity doesn't happen in isolation. Hindi nangyayari na nagmamature ang isang Kristiyano na mag-isa siya. Lalo na kung may calling ang Panginoon sa iyong buhay. If God is calling you to serve, if God is calling you to preach the gospel of Jesus Christ, you need to surround yourself with people that will help you na mapalapit sa Panginoon. Na pwede mong tawaging hindi lang partner, kundi accountability partners. Kung saan makakapag-open ka ng iyong sarili at matutulungan ka nila na mapalapit sa ating Panginoon. At kung may pagtawag ka, si Satan gagawin ang lahat ng makakaya niya para wasakin ang iyong testimony, pero you need to surround yourself with people na magpoprotekta sa iyo. Hindi para limitahan ka, hindi para ikulong ka, kundi magsisilbing safety net ng iyong buhay because God wants to preserve your testimony, but Satan wants to destroy your testimony. Kaya alam niyo si Satan, habang bata ka pa lang, gagawin niya ang lahat para masira na ang testimony mo, teenager ka pa lang. Kasi alam ni Satan ang potensyal na nilagay ng Panginoon sa iyong buhay. Alam ni Satan ang regalong nilagay ng Panginoon sa iyong buhay. Kaya siguro iniisip ni Satan, kaysa mag-mature pa to sa pananampalataya hanggat bata pa, lapitan mo ng mga taong maglalayo sa kanya sa Panginoon. Kasi pag nag-mature na yan sa pananampalataya at marunong na yan magbasa ng Bible at marunong na yan mag-devotion, marunong na yan manalangin sa ating Panginoon, mas mahihirapan tayo. So ngayon pa lang, atakihin na natin ang taong ito. And when we isolate ourselves, pag hinihiwalay natin ang ating mga sarili, isolation breeds deception. Pansinin po ninyo, pag nakahiwalay, mas madaling madaya. Pag nahiwalay, mas madaling maatake. Ang sundalo, pagsama-sama, mahihirapan ang mga teroristang atakihin sila. Pero once na may isang sundalong nahiwalay, come on now, pag may isang sundalong nahiwalay, mas vulnerable siya sa attack. Mas madali siyang maatake. Anong ibig sabihin? Huwag mong itago ang iyong sarili. I-expose mo ang iyong sarili. Huwag kang matakot magtiwala sa ibang tao. Basta yung ibang tao ay available na makinig sa iyo at available na tulungan ka na lumago sa iyong mga pananampalataya. Huwag mong isiping huhusgahan ka nila. Itatago ko na lang ang aking sarili. Hindi ko ilalabas yung totoong ako. Maglilihim ako ng konti because every time you hide, every time you detach yourself to other people, mas nagiging vulnerable ka sa attack ng kaaway. Come on now. Are you with me? Halimbawa, yung halaman, pag pinasok mo sa cabinet, bisitahin mo after 1 year, ano mangyayari? Patay. Namatay ba siya dahil may nanira sa kanya? No. Namatay siya kasi wala siyang exposure sa ilaw. And the more na tinatago mo ang iyong sarili, Pastor, wala naman po kaming ginagawang masama. Ang sagot ko lagi, wala pa. But it's only a matter of time. Kasi kung wala talaga kayong ginagawang masama, ba't kayo nagtatago? Kung wala kayong ginagawang masama, bakit ka tinatago? Come on. Come on now. Amen? Ano ang mangyayari sa halamang laging tinatago? Mamamatay. May pumatay ba? Wala. May nanakit ba? Wala. Kulang sa exposure. Because ang tunay na pagmamahal, hindi na i-express sa dilim. Ang tunay na pag-ibig, ina-express sa liwanag. Kung mahal ka niya, kaya magtaka ka kung di ka pinopost. Aroy. Bawal ang soloista sa pananampalataya. There is no such thing as solo Christianity. Tingnan nyo nga si Jesus Christ, naniniwala ba kayong powerful si Lord? Pero si Jesus na nga powerful na yan. Kaya niyang gawin ang lahat ng milagro, pumili pa rin ng 12. Bakit? Dinidemo sa atin ng Panginoon na ang ministry, ang Christianity, hindi mo magagawa ng isa lang, mag-isa ka. Kailangan mo ng kasama. Sino magdi-disciple sa'yo? Kapag mag-isa ka, anino mo? Hindi ka magdi-disciple ng anino mo, kapatid. Ang anino mo, lagi mong kasama, pero hindi ka makokorek ng anino mo. Ang anino mo, lagi mong kasama, pero hindi yan magsasalita ng totoo sa'yo. Lagi lang yan sumusunod, kahit ano, yes lang siya ng yes sa'yo, gagawin niya kahit anong ginawa mo. Pero kailangan mo ng mga tao na hindi lang mag-yes ng mag-yes.
Kundi yung mga tao magsasabi sa yung mali na yata yan, kasalanan na yata yan, baka mahulog ka dyan sa kasalanan, 5 linggo ka na hindi umati ng church, baka mawala ang relationship mo sa ating Panginoon. You need somebody that will speak truth and life in your life. Amen? Minsan sasabihin na iba, ayoko lang kasi makaabala, pastor. Pag lumalaho yan, mas abala ho yan. Amen? Huwag mo i-isolate ang iyong sarili. Yung lagi mo na lang, link-up group na, di pa ako nagbe-benediction. Nando ka na sa CR. Naku, magtatawag na naman niya si pastor ng link-up group, tatakas na kagad. Minsan niya, sabi ko, parang yung mga pantog ng mga member natin, parang kailangan i-check Lagi na sa CR Pero nagigets ko Parang ang hirap kasi magtiwala sa una. Parang pag kinamusta ka kasi, mas madaling sabihin yung okay lang ako, kaysa i-explain mo sa kanya kung gaano ka-komplikado ang buhay mo. Gets ko yon. Na minsan mahirap po talaga ang buhay natin. But the more you isolate yourself, mas mahirap. And I find it fascinating na, tingnan mo tayo mga Pilipino. No, magmumukmo ka sa sulok, magpapatugtog ka ng Moira. Tapos sasabihin mo, parang ang lungkot ko today. But the more you isolate yourself, the more na magiging matindi ang atake ng kaaway. Tapos sasabihin mo, pag detach ka, lumayo ka, sabihin mo, parang wala namang nagpapansin sa akin. You remember, many years ago, nag-join ka sa link-up group, you tried it. Sabi mo, sasali nga ako dyan sa link-up group na yan. Ano ba ginagawa nila after the service, nagbibilog-bilog sila? Join nga ako, and then nag-join ka, and after a year, umalis ka rin sa link-up group. Ano sabi nyo? Pakiramdam ko, hindi ako belong Posible rin kasing kaya hindi mo feel na belong kasi hindi ka tinotolerate. Because link-up groups will not tolerate wrong things. They want you to be better. They want to confront that sin. Yes, may mga panahon kailangan kang i-comfort, pero may mga panahon kailangan i-confront. Amen? Because hindi ka lalago pag laging yes lang. Hindi ka lalago pag laging maayos lang, puro lambing lang, darling, kamusta ka na? Mabuti. Yes, kamustahin mo ako, maging relational ka, pero dapat directional din tayo. Kailangan may plano tayo, may vision tayo, kasi gusto nating lumago sa ating mga pananampalataya. Si David nga, anointed na, may Abishai pa Because yes, anointed ka, and your anointing makes you effective. But accountability makes you protected. Kasi sayang ang anointing kung walang protection. Sayang ang anointing kung walang credibility. At minsan, pag ikaw ay accountable sa ibang tao, may leader na nagsasalita sa iyo, may nanay na sumasaway sa iyo, may boss na nagsasaway sa iyo, minsan nakala mo, pag sinasaway ka, pag may accountability, parang nililimitahan ka. Tinatanggalan niyo ako ng kalayaan. Gusto kong gawin kung ano ang gusto kong gawin. Ang tingin natin sa accountability limitation. Pero actually, ang accountability protection siya. It is your strategy for longevity. Hindi ka tatagal kapag wala kang accountability partner. Hindi ka nila kinokontrol, kinocover ka lang nila. Amen? So be available to somebody. Kasi in this church, in this community, kung nasasaktan ka, let's bleed together. Let's believe together. Let's worship together. You don't have to be mighty and perfect, but you have to be available. Amen? Para sa isa't isa. Sabi mo nga sa katabi mo, magiging available ako para sa iyo. Number 2. Amen? Si Abishai, natulungan niya si David because he was available. Number 2, natulungan niya si David because Abishai honored his leader. Abishai honored his leader. 1 Samuel chapter 26. So, balik tayo sa kwento. No, sinubukan nilang puntahan yung lugar, yung campsite. Nakita nila, naka-ring formation. Si Saul nasa gitna, si Abner nasa gitna, surrounded with the army. Sabi ni David, sinong sasama sa akin? Sino nag-response? Si Abishai. Sabi ng Bible, verse 7, eto na, magpartner. So, David and Abishai went right, highlight this part, into Saul's camp. Watch this. And found him. Sino yung him? Sino yung him? Si Saul. So sabi ng Bible, si Abishai at si David, pumasok sila doon sa camp, nakita nila si Saul na tulog. Now, let me bring it back. Let me put this in context. Yung tulog na yun yung gustong pumatay kay David. Yung tulog na yun yung humahunting sa kanya, kaya siya nasa disyerto. And then, nung pumasok siya, para lang sana mag-observe. Teka lang, tulog.
Tulog itong si Saul. Ano sumunod? Sabi ng Bible, with his spear stuck in the ground beside his head. Paraphrase. Ibig sabihin, kahit atakihin nila si Saul, wala siyang time to defend himself. So Saul now is in a vulnerable state. And watch this. And Abner, sino si Abner ulit? Yung leader ng troops niya. And Abner and the soldiers were lying asleep around him. So tulog yung gustong pumatay, tulog yung protector niya. Alam nyo, yan ay simbolo ng fleshly protection. Ang fleshly protection, he will fail you. Makakatulog ang fleshly protection. Pero ang divine intervention, ang divine protection, it will not. This is a reminder for each and every one of us. Kahit gaano ka ka-confidence sa kaibigan mo, pwedeng makatulog yan. Pwedeng hindi masagot ang tawag mo pag kailangan. Hindi ka madadalaw sa ospital minsan. Hindi ka mapupuntahan sa funeral ng iyong mga mahal sa buhay. That's why you need somebody. Amen? Greater than our friend. And what a friend we have in Jesus Christ. Amen? So nakita niya, pagpasok ni David and Abishai, gulat pa siguro sila, tulog. At lahat ng soldier, ano daw po? Tulog. Tingnan niyo verse 8. So sabi ni Abishai, bumubulong siya, Sir, God has surely handed your enemy over to you this time. Meaning, paraphrase ko, Sir, sinagot panalangin natin. Yung gustong pumatay, tulog ngayon. Kayang-kaya na nating tapusin dito yung pagtakbo natin. Pag ito namatay, tapos na lahat ng hirap natin. Pagkakataon na ito. Pero apparently, hindi lahat ng opportunity sa harap mo, answered prayer. Hindi porket nakakita ka ng bag sa harap mo, Lord, gipit na gipit po ang buhay ko today. Sumagot ka, Lord. Mag-provide ka, Lord. Pagdilat mo, may bag bukas. Ang kapal ng wallet. Thank you, Lord. You answer my prayers. Tatandaan nyo, kahit magnanakaw, nagpe-pray din yan. Sana wag ako mahuli. Pero hindi porket nagpe-pray sila, dinidinig ng Panginoon. Bakit hindi lahat ng nasa harap mo, blessing? Hindi lahat ng pinapresent sa iyo pagpapala. Dapat marunong kang makadiscern kung ito na ba ang tamang opportunity. Come on now. Amen? Bakit hindi lahat ng pinapresent? Naalala nyo si Adan? Di ba? Ang unang trabaho ni Adan, magpangalan ng mga hayop. Di ba? Right? Ano sabi ng Bible? Nung nagpapangalan na siya ng hayop, present ng Lord lahat ng hayop sa harapan niya. Nung nakita niya, mahaba ilong nito elepante. Mahaba leeg nito giraffe. Pero hindi niya sinabing, parang na-inlove ako sa giraffe. Siya yata ang aking suitable partner. Amen? Hindi. Hindi niya nakita yung kapartner niya sa mga present sa kanya. Pero nung dumating si Eva, sabi niya, finally, bone of my bones and flesh of my flesh, she shall be called woman. Kaya napasabi niya, wow, man! Kaya nung dumating si Eva, sabi niya, wow, man! Woman. Amen. Kasi sabi niya, finally, bone of my bones, flesh of my flesh. Bakit? Kinuha sa tadyang. Amen. Bakit sa rib, sa tadyang? Pansinin niyo, kinuha ang babae sa tadyang. Hindi malapit sa ulo para i-dominate. Ang babae kinuha sa tadyang, hindi malapit sa paa para tapakan. Kinuha sa rib, malapit sa puso para mahalin. On the other hand, alam din to ng mga lalaki, na minsan, di ba, hindi natin maintindihan ng mga babae. Parang biglang-biglang nagagalit. Sabi ko kay Lord, Lord, ba't kaya ganun? Hirap na hirap kaming intindihan ng mga babae. Tinanong ko si Lord minsan dyan Alam mo, nangusapan Lord sa akin si Genesis. Kaya pala hindi natin maintindihan ng mga babae, kasi tulog tayo nung nilikha sila. Di ba sabi ng Bible, si Adan pinatulog ng Diyos at inoperahan sa tadyang. So kaya hindi natin sila maintindihan, kasi tulog tayo nung nilikha sila. Amen? Sabi mo sa katabi mo, gising-gising din pag may time. So present lahat. No? Present yung giraffe, pero hindi siya nakahanap ng kapartner. Bakit hindi lahat ng nasa harap mo compatible and suitable partner for you? Pero nung dumating si Eva, sabi niya, finally, bone of my bones. Kaya hindi lahat ng nanliligaw sa'yo para sa'yo. Hindi lahat ng nirereto sa'yo para sa'yo. Yung iba dyan, hayop. I mean, giraffe, elepante, di ba? So nung nakita ni David, sabi rin ni Abishai, boss, answered prayer na to. Ano? Sabihin mo lang ako. Tingnan nyo ginawa ni Abishai. Balik mo yung verse 8. God has surely handed your enemy
over to us this time, sabi ni Abishai. Sabi ni Abishai, boss, let me pin him to the ground with one thrust. Paraphrase, millennial term, i-chokeslam ko. Bigyan mo lang akong pagkakataon, i-chokeslam ko. I will pin him with one thrust, sabi niya. And tignan niyo si Abishai, medyo confident din sa sarili. Hindi ko na kailangan dalawahin pa. Meaning, alam ni Abishai, kayang-kaya niya, malakas siya. He was strong enough to kill King Saul. Lalo tulog siya at vulnerable. What do you expect na ang sagot ni David? Go ahead. Pero tignan niyo ang sagot ni David, verse 9. No. No. Don't kill him. Bakit daw? For we who can remain innocent after attacking the Lord's anointed. Dito natin kinuha yung phrase na don't touch the Lord's anointed, in which one of the most abused passages in the scripture kasi nami-misuse siya. No? But apparently, ang sinasabi ni David, no. Now question, malakas ba si Abishai? Yes. Ready ba si Abishai? Yes. Aggressive ba siya? Yes. May skill ba siya enough to kill King Saul? Yes. Pero nag-antay siya sa instruction ng leader niya. Bakit? Hindi kasi porket kaya mo, sunggab ka kagad. You need to submit yourself with the leader. You need to submit yourself with your covering. Bakit? Amen? Minsan, hindi natin maunawaan ang leader natin, magulang natin, gobyerno natin. Hindi natin maunawaan ang pastors and leaders natin. Ba't ganun sila magdesisyon? Pero isa sa mga prinsipyong natutunan ko, if you don't sit where they sit, if you don't see what they see, if you don't know what they know, huwag ka magsasalita ng tapos. Amen? Madaling sabihin, hindi ko gagawin yan pag ako nagkapamilya ako, hindi ko gagawin ang ginawa ng aking mga magulang. But if you don't see what they see, if you don't sit where they sit, and if you don't know what they know, mahirap magsalita ng tapos. Amen? Madaling sabihin, palyado talaga ang mayor namin, palyado ang aming government, but again, if you don't sit where they sit, if you don't know what they know, if you don't see what they see, mahirap magsalita ng tapos. Kaya napakahalaga mga kapatid, katulad ni Abishai, he is equipped enough to strike. Pero sabi niya, boss, ikaw masusunod. He's willing to submit himself. Amen. And sure, kaya ni Abishai with one strike, but he was humble enough to stay still and to wait. He is willing to wait. Now, yung pag-aantay ba niya is a sign of weakness? No. It's a sign of wisdom. Kapag tayo ay marunong mag-antay sa instruction, hindi ibig sabihin nung hindi mo kaya. Ang ibig sabihin lang yon, nagpapasakop ka sa covering mo. So anong ginawa ni Abishai? Anong ginawa ni David? Kung hindi. Kasi di ba sabi ni David, wag mong patayin. Wala na to sa Bible, pero kung ako si Abishai, what? Tagal nating inantay to. Andito na ang opportunity, bakit pa natin palalagpasin? And by the way, this was the second time na in-spare ni David ang buhay ni King Saul at this point. Pero tingnan nyo, let's jump to verse 12. So anong ginawa ni David kung hindi siya pwedeng patayin? So David took a spear and a jug of water that were near Saul's head. Then he and Abishai got away without anyone seeing them or even waking up because the Lord had put Saul's men into a deep sleep. Paraphrase, anong ginawa ni David? Hindi niya pinapatay, hindi pinatay ni Abishai, pero nag-iwan sila ng palatandaan that David was there. Ibig sabihin, alam ni King Saul, may pagkakataon si David to kill him, but David did not do it because of God's instruction. So I want to encourage you, just like Abishai, let's honor our leaders. Let's honor our pastors. Let's honor our parents. No? Kailangan ang mga magulang natin, minsan di natin maintindihan habang tayo ay bata pa. That's why yung immaturity minsan, alam nyo, minsan may mga bagay tayong gusto nang makuha. Kasi nagmamadali tayo pero walang wisdom sa pagmamadali. Lahat ng nagmamadali, walang wisdom. Nagmamadali kang yumaman, nagnakaw ka. Wisdom ba yun? Walang wisdom doon. Nagmamadali kang yumaman, tumaya ka sa loto. Walang wisdom sa pagtaya ng loto. Amen? And yes, may nananalo sa loto. Nananalo ng 100 million sa loto. Pero hindi papakita ng media sa'yo yung milyong-milyong taong tumaya pero talo. Walang wisdom. That's why it's very important for us to understand, hindi po lahat ng bagay alam natin. That's why we need somebody that will cover us, will speak life into us. Ang tanong, sino yung tao na ito? Yung mga Abishai sa ating buhay, mga David sa ating buhay na magiging covering natin sa panahon ng mga desisyon. Because minsan tayo bilang katulad ni Abishai, no? Minsan gusto nating patunayan yung loyalty natin kay David. Boss, loyal ako sa iyo. I will fight him. Minsan pinapakita natin yung loyalty natin through fighting on their behalf. Pero ang tunay na loyalty mapapakita if you're willing to submit to them.
Kasi minsan gusto natin yung mission, ayaw natin ng submission. Hindi mabubuo ang mission kung hindi ba tayo marunong mag-submit. And Abishai honored his leader. So hindi porke hindi natin naiintindihan ang desisyon ng ating leader, ang desisyon ng ating magulang, ang desisyon ng ating mga boss, ay go signal na yan para i-disrespect natin sila. At sabihin natin, boss, ito na nga pagkakataon, sasayangin pa ba natin ito? Minsan hindi natin naiintindihan, but you don't have to understand everything to obey. You just have to trust. Madaling i-honor ang mga leaders, madaling i-honor ang magulang kapag honorable sila. But the moment na na-realize mo at iniisip mo sa iyong puso, parang mas magaling ako sa kanya, mas mahusay ako sa kanya, ibig sabihin lang nun tinetest ng Lord ang iyong puso to submit. Kasi oo, mapapatay nga ni Abishai yung giant na yan. Mapapatay niya si King Saul, pero talo naman siya sa issue ng pride. So it's not a win-win situation. Bakit? Kapag si Abishai napatay niya si King Saul, edi malalagay siya sa history books. Makikilala siya to be somebody that killed a king. Amen? He will become famous. But if Abishai will submit to his leader, meron siyang covering. What would you want? Fame or accountability? Kasi minsan gusto natin yung fame. Gusto natin malagay tayo sa history books. Pero ang sabi ni David, no. I discern this is not the right time. Amen? Because we cannot touch the Lord's anointed. So what happens next? Ang sabi ng scripture, let's jump to one chapter before. In 2 Samuel chapter 21, the text that we have today. And the third point and last point. So Abishai was available. Abishai honored his leader. And number 3, Abishai defended his leader. Abishai defended his leader. 2 Samuel 21 verse 15. Are you still with me? So once again, the Philistines were at war with Israel. So when David and his men were in the thick of a battle, pag sinabi mo thick of a battle, nasa peak, this is a point of no return. At habang nasa peak ng gera, nasa peak ng pakikipaglaban, basahin po natin. Everybody, David became weak and exhausted. Sa mga panahong kailangan nila ng leader, ang leader nila ng hina at ang leader nila na pagod. So verse 16, so Ishbibinov, isa ring higante, he cornered David and he was about to kill David. Verse 17, pero si Abishai, son of Zeruah, kapatid ni David, came to the rescue and killed the Philistines. Arang sabi ni Abishai, boss, baka naman pwedeng wag ka nang sumama sa labanan sa susunod. Hindi namin pwedeng i-risk na ma-quench out yung lamp of our nation. Bakit? Matanda na si David. Tingnan mo nga katabi mo, halata na ang edad ni David. He was weak. He was exhausted. But it doesn't mean he was not anointed anymore. Ang anointing nandun pa rin. Ang anointing nandyan pa rin, pero minsan, ang katawan natin manghihina. And I keep reminding myself, kahit gaano tayo kalakas ngayon, because if I can be vulnerable to you, after we went to Middle East, halos wala pa kaming tulog up to now. Pagdating namin, we have an appointment already, hindi ka pa nakakaligo, nakaka-BS. And I keep reminding myself, hindi siguro sa lahat ng panahon kaya ko to. Kanina, nung pagising namin ni Jenny, kasi syempre medyo pagod pa yung katawan mo, no? Pero syempre yung spirit mo nandyan passionate ka. Ginagawa mo na minsan, yung katawan mo hindi lang makapagsalita Sabihin ng katawan mo, boss, maawa ka naman. Puyat ka na naman. Pero I keep reminding myself, na katulad ni David na dating malakas, dating kayang pumatay ng higante, darating ang panahon na yung katawan natin manghihina. At sa panahon ng iyong kahinaan, kailangan mo ng Abishai na magsisilbing tagapagtanggol mo doon sa mga blind spot ng iyong buhay. Lahat ng tao may blind spot. Amen? Isa sa pinakamahirap i-discern na blind spot, pride. Lahat ng tao alam nang mayabang ka, ikaw na lang hindi. Blind spot. At sabihin mo, hindi ako mayabang humble ako There you go. The moment you said that, is also a sign of pride. So, David was weak. David was tired. Pero buti na lang, tired lang siya. Sabi ko, Lord, alam ko ako mapapagod, pero wag mong hayaan na mapunta ako dun sa emptiness. Kasi kapag pagod ka, pwede ka magpahinga, pero pag empty ka, ibig sabihin wala ka ng purpose. Nakalimutan mo na yung reason kung bakit mo ginagawang yung ginagawa. And at this point, habang nasa gera sila, siguro si David, kala niya,
Kasing bata pa rin siya noon. He was fighting. And then he was cornered by this giant. Giant na walang kalaban-laban sa kanya noon. Pero ngayon, giant na kumorner sa kanya. A giant tried to kill him, almost got him killed. But thank God for Abishai. Si Abishai ang nagligtas sa kanya. Which I want to point out. At this point sa 2 Samuel 21, si Abishai leader na rin. Ibig sabihin, bilang leader, pwede niyang sabihin, pag namatay si boss, pwedeng ako pumalit. Pero even a leader needs somebody who will protect him, who will be his accountability partner. So, prinotektahan niya ang kanyang leader. Si David na giant killer was nearly been killed by a giant. Dati siyang malakas, mabilis, dati siyang accomplished. Tinalo niya si Goliath gamit lang ang iisang bato. But at this point, he was old. Kaya sabi ni Abishai sa kanya, boss, we cannot afford to lose you. You are the lamp of our nation. Concerned lang si Abishai. Kasi sabi niya, kailangan ka namin. Which triggered me to research, ano ba ibig sabihin ng Abishai? You know what I found out? Ang ibig sabihin ng pangalang Abishai, regalo ng Diyos. Totoo nga, si Abishai regalo ng Diyos kay David. Kaya kailangan mo ng mga Abishai, ang regalo ng Diyos to protect you. Regalo ng Diyos to be accountable for you. Bakit? You will face giants all the time. Hindi porket natalo ni David si Goliath, wala nang sumunod na higante. Apparently, ang giant paulit-ulit na nag-a-appear. E paano kung mag-appear uli siya sa panahong mahina at matanda ka na? Sa mga panahong vulnerable or depressed ka? Sa panahong anxious at doubtful ka? Do you have somebody that you will call when you're about to fall? Yung tao na tatawagan mo, sasabihin kong, I need help. And they will surely answer your call. Mga taong loyal and faithful for the cause of helping you advance the kingdom of God. I believe isa sa mga reason kung bakit si David nakasurvive at hindi siya namatay prematurely is because of Abishai. He surrounded himself with mighty men, people who will be with him. Kasi pahirap na po ngayon, lalo sa ating henerasyon. Pahirap humanap ng tunay na kaibigan. Pahirap na po humanap ng tunay na Abishai. Yung mga Abishai mo, mukhang Abishai lang pag may pera ka, pag kilala ka, pag may maiko-contribute ka sa kanilang buhay. Pero nagiging shy na sila kapag kakailangan mo na ng tulong. So I want to encourage you, pray to the Lord that God will give you Abishais that will help you grow in your faith. But let's be honest, minsan Abishai is not enough. Abishai will fail. Ang Abishai nakakatulog. Ang Abishai napapagod. Kaya siguro maganda, baguhin natin yung title. Wag na lang, can you be my Abishai? Or I need an Abishai. Para mas maganda yung, instead na you need an Abishai, you need Jesus. Kasi yung Abishai makapapagod eh. Pero si Jesus hindi. And when I keep on observing the text, I found out some similarities between Abishai and Jesus. Because si Abishai, prinotektahan niya si David, ni-rescue niya si David, and our Lord Jesus Christ have rescued us. Noong mga panahong tayo ay weak, noong mga panahong tayo ay helpless, prinotektahan tayo ng ating Panginoon. And yes, si Abishai, he risked his life for David. But our Lord Jesus Christ, He gave His life for each and every one of us. Jesus is more powerful than Abishai. Yes, si David, siya ang lamp of Israel. But Jesus said, I am the light of the world. Jesus is a better friend. What a friend we have in Jesus Christ. Ang mga kaibigan natin dito sa mundo, mananamantala, minsan maluloko ka at hindi mo mapapatunayan hanggat hindi ka dumadaan sa pagsubok. Pero si Jesus, proven and tested. Sa panahon ng katagumpayan at sa panahon ng iyong pagkalugmok. Whom you're gonna call? Ghostbusters? No. You call on Jesus Christ. You call on Him and He will answer you. You need an Abishai, yes, and be an Abishai to somebody, but at the end of the day, we all need Jesus in our lives. Amen? Tayo lahat. Gabayan niyo po kami, Panginoon, as we study the smartest book in the world. We are expecting that your word, O God, will transform us from inside and out.
help me articulate, help me communicate the message that you have for us today so that it will make a difference in somebody else's lives. In Jesus' name we pray. Amen. By the way, ako yung type ng preacher na interactive, so kung palagay po ninyo, para sa inyo ang message, feel free to say amen. And if you are here for the very first time, I would like to personally welcome you as well. Sino sa inyo ready na ulit to receive the word? Amen. Let's open up our Bibles to Luke chapter 5, verse 1. We are going to read from verses 1 all the way through 11. Luke 5:1. One day, as Jesus was preaching on the shore of the Sea of Galilee, great crowds pressed in on him to listen to the word of God. He noticed 2 empty boats at the water's edge, for the fishermen had left them, and they were washing their nets. Stepping into one of the boats, Jesus asked Simon, its owner, si Peter yan, to push it out into the water. So he sat in the boat and taught the crowds from there. When he had finished speaking, when Jesus finished preaching, he said to Simon, now go out where it is deeper and let down your nets to catch some fish. Master, Peter replied, we worked hard all last night and did not catch a thing. But if you say so, I will let the nets down again. And this time, their nets were so full of fish, they began to tear. A shout for help brought their partners in the other boat, and soon both boats were filled with fish and on the verge of sinking. When Simon Peter realized what had happened, he fell to his knees before Jesus and he said, "Oh Lord, please leave me. I'm such a sinful man." For he was awestruck, amazed by the number of fish that they had caught, as were the others with him, his partners, business partners, fishing business partners. James and John, the son of Zebedee, were also amazed. And Jesus replied to Simon, "Don't be afraid. From now on, you will be fishing for people." And as soon as they landed, they left everything. As soon as they landed, they left everything and followed Jesus. Pinamagatan ko po ang mensaheng itong obey anyway. Sabihin mo nga sa katabi mo, obey anyway. What a beautiful story, mga kapatid. Para lagyan natin ng diin ang mensahe natin about obedience. Mahirap pakinggan, maraming umiiwas sa topic ng obedience, pero naniniwala ako ng obedience ay isa sa pinaka-essential na kailangan nating ma-develop sa ating pananampalataya sa Panginoon. Pag sinabi mong obedience, everybody say obedience in the chat. Sabi nyo nga, obedience. Pag sinabi mong pagsunod, dinidefine ang obedience as submissive compliance. Kumbaga kung ano ang iniutos ng tao na nasa authority, you are submitting yourself to do it. But obedience is more than just fulfilling a duty. In fact, the Bible says in John chapter 14, Jesus once said, "If you love me, you will keep my command." Anong sinasabi ng Panginoon? Kapag sumusunod ka, hindi mo lang ginagampanan ang iyong duty. Kapag sumusunod ka, ini-express mo yung pagmamahal mo sa Diyos. Na kaya mo siya sinusunod, hindi lang dahil si Lord ang nasa authority, pero kaya mo sinusunod ang Diyos kasi meron kang pag-ibig sa ating Panginoon. At tanging mga sumusunod lang sa Panginoon na makaka-relate sa akin, kasi lahat naman kayo, sigurado ako at some point sumunod kayo kay Lord. So at some point makaka-relate kayo sa sinasabi ko, na kapag sumusunod kayo, nararamdaman niyo ba, that when you obey the Lord becomes more real to you. Mas nagiging totoo ang Diyos sa atin kapag sinusunod natin ang kanyang utos. Walang problema ang mga Kristiyano pagdating sa pagsunod. Kapag sinabi nating sumusunod ka ba, lahat ng Kristiyano magsasabi, opo, sumusunod ako. So hindi ito question ng will you follow? Ang question dito is, how far will you go? Gaano kalalim yung diin ng iyong pagsunod sa Panginoon? Kasi lahat sumusunod, pero hanggang saan yung kaya mong sundin sa Panginoon? Bakit nangako ang Panginoon, Old Testament, New Testament, na merong pagpapalang kaakibat ang pagsunod natin? Ano ang sabi ng Isaiah chapter 1 verse 19? If you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. Sino sa inyo gusto niyo yung last part ng verse? That you will eat good things of the land. Pero conditional yung blessing. Ang sabi, mangyayari lang that you will eat the good things of the land
if you are obedient and willing. Hindi kasi lahat ng obedient willing. Amen? May mga kilala ba kayo sumusunod pero hindi willing? Sumusunod pero nagdadabog. Sumusunod pero nagpo-protest. Ang sabi ng Panginoon, if you are willing and obedient, if you are willing to follow God and obey His will, you will eat the good things of the land. Psalm 28 verse 1 and 2. Blessed are all who fear the Lord. Blessed are all who walk in obedience to Him. Bakit? Bakit sila pinagpala? Sapagkat lahat, you will eat the fruit of your labor. You will eat the fruit of God's blessing and prosperity will be yours. Hallelujah. Amen. Kayo lang yata yung pinag-preachan ko ng blessing, hindi masyadong natuwa. Okay, pero sabi ng scripture, kung ikaw ay susunod sa Panginoon, lahat ng may takot sa Kanya at lahat ng sumusunod sa Kanya, sabi ng scripture, kakainin mo. Ibig sabihin, mararanasan mo ang bunga ng iyong pagpapagal. Mararanasan mo ang bunga ng iyong pagod at yung blessing and prosperity mapapasayo. We have to remind ourselves, promotion comes from the Lord. Amen. Ang tunay na blessing, sabi nga ng scripture, God will not add sorrow into it. Ang tunay na pagpapala, hindi ka papahirapan. Kasi kapag yung pagpapala masyado mong pinaghirapan, parang hindi yata pagpapala yun. Because when God blesses us, He will not add any sorrow into it, ang sabi ng Biblia. So ibig sabihin, alam natin na ang katagumpayan ng pagpapala galing sa Panginoon. Ang good success, resulta ng ating pagsunod at relasyon sa ating Panginoon. Ang sabi ng Biblia sa Awit 75 verse 6 to 7, pupurgahin ko kayo ng Bible verse. Ano ang sabi ng Awit 75 verse 6 to 7? Dahil ang tagumpay ng tao'y hindi nagmumula kung saan-saan, kundi sa Diyos lamang. Si Lord ang humahatol kung sino ang ibababa at kung sino ang itataas. Sapagkat sinabi mismo ng ating Panginoon, di ba? Ang mga nagmamataas, kabisado nyo Bible nyo, at ang mga nagpapakababa ay itinataas. Sinong humuhusga? Ang ating Panginoon. Sino nagbibigay ng pagpapala? Ang ating Panginoon. Yun nga lang minsan, marami sa atin, minsan kasi ang blessing may side effect. Amnesia. Amen? Maraming kapag pinagpala na nagkaka-amnesia. Nung nagpe-pray ka palang, iyak ka ng iyak, pero nung nakuha na yung blessing, nakakalimutan na yung nagpala. Amen. So paalala ito sa bawat isa sa atin. Paalala ng ating Panginoon na lahat ng katagumpayan, dahil ang Diyos ang may hawak ng lahat. You have to remind yourself, ang tunay, garantisadong pagpapala, yung pagpapalang makakapagpabago talaga ng ating buhay, ay galing sa ating Panginoon. Ibig sabihin, with that same line of logic, ang ibig sabihin lang nito, kung ako ay sumusuway, hindi ako pwedeng mag-expect ng supernatural promotion. Kung ako ay sumusuway, hindi ako pwedeng mag-expect ng blessing. Pwedeng dumating ang blessing because of grace, pero wag mo i-expect. Amen. Because sabi ng scripture, siya ang umahatol. Napakaganda ng storya natin ngayon mga kapatid sa Luke chapter 5. You've heard me preach this many times. Pero sabi ng scripture sa Luke chapter 5, si Jesus ay naglalakad sa nagpunta sa Sea of Galilee para mag-preach ng Word of God. So Jesus was preaching, and sabi ng scripture, the crowds are pressing in against Him, na nawawala na ng pwesto ang ating Panginoon, kinakapos ng upuan. Wala ng pwesto ang ating Panginoong Jesus, nape-press siya papunta ng dagat. Kaya sabi na scripture, may nakita siyang dalawang bakanting bangka na pag-aari, yung isa ni Simon Peter, at hiningi ng ating Panginoong Yesus, pwede ko bang gamitin yung bangka mo para maging stage? So ginamit ni Lord yung bangka ni Peter para maging stage, at doon tumayo ang ating Panginoon para mag-preach ng gospel. Pero pagkatapos mag-preach ng ating Panginoon ng gospel, sinabi niya kay Peter, Peter, bumalik kayo sa laot at manghuli kayo uli ng isda. At first, they were reluctant. Kasi nga alam nila, hindi sila naging successful sa panghuhuli ng isda nung gabi na yon. Ano ang response nila sa verse 5? Sabi nila sa verse 5, Master, referring to Jesus, we worked hard all last night and we did not catch a thing. But if you say so, I will let the nets down again, and this time, nung nilagay nila at sinunod nila ang ating Panginoon, their nets were so full of fish that they began to tear. Yung lambat nila sobrang daming isda, muntik nang mapunit. And a shout for help, verse 7, brought their partners in the other boat, and soon both boats were filled.
So nung napupuno na yung bangka nila, mapupunit na yung lambat nila, tinawag nila yung ibang partners nila, nagpadala ng reinforcement, pero muntik na rin lumubog yung reinforcement sa dami ng blessing. Alam niyo kung bakit? Pag nagpala ang Diyos, lalagyan mo susuko. Amen? Lalagyan mo susuko. Watch this. It was filled with fish and on the verge of sinking. Muntik na uling lumubog sa dami ng isda. Question. Amen? Alam natin that they tried to catch fish all night but they caught absolutely nothing. It was very clear in the scripture. Pero sumunod pa rin si Peter, and because they have obeyed, nakahuli sila ng boat sinking loads of fishes. Sobrang daming isda, hindi kayang i-accommodate ng kanilang bangka. So ibig sabihin, nakaranas sila ng blessing nung sumunod sila. Pero gusto ko lang i-clarify, ang harvest wala sa dagat. Bakit ko nasabi yon? Galing na sila doon kagabi. So wala sa dagat ang harvest. Ang harvest nasa obedience nila. Komprende mga kapatid? Amen? So you have to understand, I'm trying to make a point here, na kapag sumunod ka, amen, may pagpapala. So nung sumunod sila sa Panginoon, nakahuli sila ng maraming isda. At hindi yun dahil sa dagat. Hindi yun dahil sa tubig. Hindi ka pinagpala dahil nasa Canada ka. Hindi ka pinagpala dahil nasa Amerika ka. Pinagpala ka kasi sumunod ka. So wala sa location ang blessing. Okay, naalala niyo si Naaman. Si Naaman, for example. Di ba? Isa siyang military leader. Ang problema, may leprosy, may ketong. To cut the long story short, humingi siya ng tulong kay Prophet Elisha. He felt disrespected kasi hindi siya hinarap ni Elisha. Pero to some degree, out of his desperation, wala siya nagawa kundi sundin ang instruction na lumubog siya sa Jordan River. Hindi sinabi sa kanya kung ilang beses, ang sabi lang, lumubog ka sa Jordan River, which is back then in ancient history was considered to be one of the dirtiest bodies of water at that point. He might felt disrespected, pero ano ginawa niya? Lumubog siya. Nung unang lubog niya, hindi siya gumaling. Pinalubog siya uli, hindi pa rin siya gumaling. 6 na lubog, hindi pa rin siya gumaling. Posibleng naglalaro na sa isipan niya, this is stupid. I've been trying to do this. I've been trying to catch fish all night, but I caught absolutely nothing. Buti na lang hindi siya uminto. Nung pang-7 lubog niya, pag-ahon niya, yung balat niya naging kasing kukinis ng balat ng sanggol. Nasa ng healing? Nasa tubig? Wala ang healing sa tubig. Kasi kung nasa tubig, unang lubog niya palang magaling na siya. Pero wala sa tubig ang healing. Ang healing nasa obedience niya. Amen? Ang blessing nasa obedience natin. Is that clear mga kapatid? So ibig sabihin, okay, I've established it already. The blessing is in our obedience. So when you obey, you should watch what God will do in your life. And through this text, ano ang tinuturo ng Panginoon sa atin through the text that we have? Ano ang tinuturo sa atin ng Panginoon with regards to obedience? Now, we have 3 things that we can learn from it. Sa lahat ng note takers, masaya sila ngayon, may points ako. Okay? Point number 1. Anong tinuturo sa atin ng text na ito pagdating sa obedience? Number 1, itinuturo ng text sa atin that obedience is progressive. Everybody say progressive. Okay? Bakit ko nasabing progressive? Tingnan nyo. Ang sabi ng verse 11, so they pulled their boats up to the shore, they left everything and followed Jesus Christ. Kahanga-hanga ito. Madalas itong maging laman ng preaching. Dapat maging katulad kay ni Peter, na willing iwanan ng lahat para sumunod sa Panginoon. It sounds inspiring, pero ilagay mo ang sarili mo. Kaya mo ba? Parang hirap, no? Naiiwan mo ang lahat para sumunod sa ating Panginoon? Parang extreme na yung kanyang pagsunod sa Diyos. Pero alam nyo, yung pagsunod ni Peter, extreme, pero hindi nagsimula sa extreme. Let me prove that to you. Kasi pag sinabi natin, tulad dito, balik mo nga yung verse 11 anak, sabi, he left everything and followed Jesus. Usually, pag ini-interpret natin yan sa mga churches, si Peter, iniwan niya ang kanyang bangka, iniwan niya ang business niya para sumunod kay Jesus. Kaya ikaw, iwanan mo ang ego mo, iwanan mo ang selfishness mo, iwanan mo ang bitterness. Lord, yes, iiwanan ko na po. Pero siya, hindi lang ego iniwan niya, yung mismong bangka, yung mismong negosyo, he walked away from the blessing. So that is extreme. Hindi yun basta-basta. Sana nagre-respond kayo, ano? Extreme eh. Di ba? Darating ba sa punto ng buhay mo na talagang willing mong iwanan ang iyong career para maglingkod sa Panginoon? Yeah.
And patawarin niyo ako, pero karamihan, no, ng nagsasabing sumusunod sa Panginoon, willing ako iwanan ng lahat kasi wala namang future yung lahat na iniwan niya. Pero kung may magandang future at opportunity yung bagay na mahirap iwanan yun. Kung sumunod si Peter nung time na hindi siya nakahuli, mas madaling sumunod. Kasi alam niya si Jesus ang solusyon. Pero yung iwan mo yung business mo, habang ang taas ng sales mo, they caught a boat sinking loads of fishes, isn't it? Are you reminded by this? Ang dami nilang nahuli, pero hindi pa nila nabebenta yung hinuhuli nila. Sabi ng Lord, sumunod ka sa akin. Yun yung extreme. Na even though meron kang future na malaking kita, iiwan mo yung kita mo para kay Jesus. Kasi para sa iyo, mas mahalaga si Jesus kaysa sa isda. So, sa atin, pagka sinasabing iwanan mo, parang metaphorical, iiwanan mo yung non-tangible things. Pero sa kanila, literal na iiwan nila yung kanilang negosyo. Literal na iiwan nila yung kanilang boats. Kaya mo bang iwanan ang karir mo? Kaya mo bang iwanan ng family members mo? Kaya mo bang iwanan ang business mo? Kaya mo bang iwanan ang pera mo? Naku, ang hirap nun eh. Tama? Pero para nagawa ni Peter yung extreme obedience, hindi to basta-basta, hindi to isang iglap. Naging progressive ang kanyang obedience. And I will prove that to you later on. I was watching a few days ago. I don't know kung paano ko napunta doon. Pero nanonood ako sa YouTube about kung paano bumagsak yung atomic bomb sa Hiroshima and Nagasaki noong World War II. Many of you are familiar with it. Ako din, familiar, pero hindi ko alam yung detail. Na-curious ako kasi ang title ng YouTube na video na yun is ipapakita yung timeline ng pagbagsak ng atomic bomb. Naging curious ako kasi sabi ko sa sarili ko, itong pagbagsak ng atomic bomb sa Hiroshima and Nagasaki has killed hundreds of thousands of people. Ano ang tumatakbo sa isip ng mga US military forces nung time na yon? Para mag-decision sila na ibagsak ang atomic bomb at alam nilang hundreds of thousands of civilian people will die. Ano yung nasa thought process nila? Kasi naniniwala ko hindi basta-bastang nakapag-decision sila. Come on now. Hindi ko gina-justify ang kanilang ginawa. Hindi ko minamaliit ang nag-iepekto ng atomic bomb. Pero sinasabi ko lang, naniniwala ako, there is a series of thought process. In fact, yung documentary na yon, kasi I was asking myself the same question. Bakit nga ba hindi sa Tokyo binagsak, which is a capital city? Pero bakit sa Hiroshima and Nagasaki? What's the thought process behind it? Because napakahalaga na, everybody say thought process. Kasi yung thought process natin mga kapatid, yan yung tumutulong sa atin para maintindihan natin kung bakit ginawa ng tao yung kanyang ginawa. Kasi minsan nakikita lang natin yung outcome ng kanyang aksyon, pero have we ever asked the question, paano siya napunta sa ganung desisyon? Nakita natin si Peter, iniwan niya yung iniwan niya yung nets. Pero paano siya napunta sa desisyon na yun? Kasi ako ang kaya ko lang iwanan ngayon yung galit. Ang kaya ko iwanan ngayon, hindi ko kayang iwanan pa yun. Pero ano yung nagtulak, ano yung thought process ni Peter para maging willing siya na iwanan yung lahat? Kasi marami sa atin, naaalala natin yung choice na ginawa natin, pero hindi na natin naaalala yung moment kung paano tayo nakapag-desisyon dun sa choice na yon. Ano ang tumatakbo sa isip mo nung time na may nag-evangelize sa'yo, tinanggap mo si Lord? Ano yung thought? Hindi na natin madalas sa atin, hindi nyo ako nagigets ha? Okay, I will try. Sinabihan ka, uy, nagbago ka na. O kaya, sinabi mo sa iba, parang nagbago ka na. At madalas, kapag nagbago ka, marami sa atin, hindi rin natin alam kung kailan nag-start yung pagbabago. Hindi nyo kumano, okay? Pumayat ka. Okay, yan, medyo changes yan eh. Pumayat ka. Okay, oo nga no, pumayat ako. Kailan ka nag-start? Oo nga no, kailan nga ba? Hindi mo na maalala yung moment na nag-decision ka, pero ang alam lang natin, yung series of decision making na ginawa mo nung time na yon, ang nagdala sa'yo to where you are today. Ikaw man ay gumanda ang buhay, pumangit ang buhay, at some point gusto mo agatin. Saan to nagsimula? At kung saan man to nagsimula, hindi mo to maalala kung kailan mo ginawa, paano mo ginawa, pero madalas naaalala natin na kaya tayo naging ganito ngayon, masama man o mabuti, ay dahil sa mga series of decision na ginawa natin noong mga unang panahon. Ibig sabihin, at madalas, karamihan ng mga desisyon natin, meron niyang magulang ang tawag emosyon. Okay, yung decision may magulang yan, emosyon.
Madalas kaya ka nakakapag-desisyon dahil sa emosyon na nararamdaman mo. Okay, na-insulto ka, kaya magbabago na ako. Na-inspire ka, magbabago na ako. So, yung emosyon nagtulak sa iyo sa desisyon. Pero saan nanggaling yung emosyon? Sa isip. So, sa thought process. Comprende? Okay, thank you Lord. Napaka-participative na service ito. So, from here to action. Amen. So, si Peter, paano siya nagtulak ng action? Ano yung progressive happening para masabi niya na Lord, iiwan ko ang lahat para sumunod sa iyo. Kasi madaling gawin yung Bible study. Tingnan mo si Peter, nung naranasan niya yung blessing, iniwan niya lahat para kay Jesus. Pero anong nagtulak sa kanya para gawin yun? Kasi madalas sa atin, hindi natin magawa yung malalaking pinapagawa ng Panginoon kasi na-overwhelm tayo sa tindi ng sacrifice na hindi natin nare-realize ang obedience progressive. Amen. Saan ba nagsimula yung iwan niya yung bangka? Di ba nagsimula yung pag-iwan ng bangka nung hiniram ng Diyos yung kanyang bangka? Di ba? So nung sinabi ng Lord Peram, sumunod siya, binigay niya. Ano ang sabi ng verse 3? Balikan natin yung verse 3. Sabi ng verse 3, stepping into one of the boats, Jesus asked Simon. It was not a suggestion, it is a command. Ang sabi ng Lord sa kanya, siyang may-ari, push it out into the water. So ang unang command, okay ng ating Panginoon kay Peter, itulak mo ng konti. Madali yun. Anong mas madaling sundin? Yung itulak yung bangka o iwanan yung bangka? Come on now. Ano po ang mas madaling sundin? Yung itulak ng konti yung bangka o iwanan ko na yung buong business ko? Itulak. Kaya minsan tayo hindi maiwan yung pinapaiwanan kasi yung simpleng tulak hindi magawa. Ang obedience, progressive siya. Hindi ka hihinga ng Diyos ng sobrang laking bagay na hindi niya napapatunayan yung obedience mo sa simula. So, kung hindi tayo marunong sumunod sa konti, mas malalong hindi tayo makakasunod sa malaki. Okay, na be real to you. Okay, pwede ba ako maging totoo sa inyo? Minsan may nagsasabi sa akin, Pastor, pag 1 million na yung sweldo ko, magbibigay na akong tithes. Narinig nyo na po ba yan? Amen? Pero kung hindi mo kayang mag-tithe sa 1,000, mas lalong hindi mo kaya yung 1 million. Kasi yung 1,000, 100 lang yon. Yung 1 million, 100,000 yon. Amen? So kailangan, para masabi natin we are really completely following Jesus, hindi ka naman hihingan agad ng Diyos na isang bagay na alam niyang will devastate you. Unti-unti kang tuturuan ng Panginoon because obedience is what? Progressive. So siguro sabi ni Peter, okay Lord, sige, gagamitin mo yung bangka ko. Okay lang, total, nag-aayos pa naman ako ng nets ko eh. Wala namang mawawala sa akin kung gagawin ko to. So it was not really a hard decision, pero hindi porket maliit, incomplete. Okay? Kasi minsan nga, ang liit na nga, incomplete pa eh. So hindi siya partial obedience, ha? Hindi porket maliit ang pagsunod, kailangan partial. Hindi porket maliit ang pagsunod, hindi ibig sabihin halfway. Ang partial obedience, disobedience pa rin. Ang halfway obedience, disobedience pa rin. So nung sinabi ng Panginoon, actually sa NIV to, New King James Translation, ang sabi ng Panginoon doon, put it out a little. So yung obedience nagsimula sa maliit lang. Itulak mo lang ng konti. Pagkatapos dito, ano nangyari? Nag-preach si Jesus, di ba? Pagkatapos mag-preach ni Jesus, anong sabi ni Jesus kay Peter? Nakalimutan nyo na agad? Bumalik kayo sa pangingisda and launch out into the deep. So kung inuna ni Jesus yung utos, punta muna kayo sa malalim. Mas mahirap sundin yun kaysa sa itulak mo ng konti yung bangka mo. But obedience is what? Progressive. Nagsimula sa itulak mo ng konti. Pagkatapos, pumunta ka dun sa laot. Manghuli ka ng isda. Pagbalik nila, anong ginawa ni Peter? He left the net. Kaya niya natutunang iwanan yung bangka niya kasi kaya niyang sumunod sa little, kaya niyang sumunod sa launch out into the deep. Because obedience is what? Progressive. Amen. How many among you want your lives to be transformed? Gusto niyo mabago ang inyong buhay? Ako naniniwala, munti ko ng pangalanan yung message na to na sandwich with 2 decisions. Because naniniwala ko ang tunay na transformation naka-sandwich sa 2 desisyon. Okay? Can you go with me? Okay. Kung nasaan ka man ngayon, lahat yan bunga ng desisyon. Correct? Amen? Pero para mangyari yung transformation, merong isang event na nangyari sa buhay mo. Isang video na napanood mo.
Bible verse na nabasa mo, taong nakausap mo na nag-inspire sa'yo at na-realize mo, bakit nga ba ako nagsisettle dito? Correct? Pero kahit na-inspire ka, kung walang decision uli, hindi magbabago buhay mo. So, you are who you are today, magkakaroon lang ng transformation kung yung decision mong mali, napunta ka sa kung saan ka man naroon, nagkaroon ngayon ng event sa buhay mo, pangyayaring nakapagpa-realize sa iyo kung anong, masyado ba malalim yung tinuturo ko, or I'm trying, okay? So nag-decide ka, kaya naging ganyan ka ngayon. Posibleng napariwara ang buhay, pumangit ang buhay, namuhay sa kasalanan, hindi natin inuhusgahan kasi lahat ng tao may posibilidad magbago. Pero, umating ka ng church, narinig mo yung preaching, narinig mo yung kantang sukdulan ng biyaya ng Panginoon. Pero pag uwi mo, kung wala kang desisyon para i-apply lahat nung narinig mo at yung inspiration na nasa puso mo, you will never be transformed. Amen? Kaya ang obedience progressive. Kasi sa una, for example, yung matino ba kayo, desisyon yan. Okay? Yung nagbasa kayo ng Bible, desisyon yun. So may mga magagandang desisyon, may mga hindi magagandang desisyon. Nagdesisyon ka manalangin, nagdesisyon ka lumago, pero nagdesisyon ka ring ma-offend. Nagdesisyon ka ring magalit. Nagdesisyon ka na lumayo sa Diyos. Hindi si Lord ang lumayo. Ikaw ang nagdesisyon na lumayo sa Panginoon. Mahirap pakinggan, pero yun ang totoo. Ang Diyos hindi lumalayo. Tayo ang lumalayo sa Kanya. So ngayon, malayo ka sa Lord. Umating ka ngayon for the very first time in 7 years. Na-realize mong mabuti ang Diyos, mahal ka ng Diyos. Oy, grabe Lord! Napakabuti mo, Pastor, maraming salamat. Life-changing ang preaching. Pero magiging life-changing lang siya kapag nagdesisyon ka na sumunod sa Diyos. Amen? Komprende mga kapatid? It will only be transformational kapag na-correct yung behavior. Amen po ba mga kapatid? Kasi ako mismo, sinubukan kong takbuhan yung pagtawag ko. Hindi naman ako agad naging pastor eh. Kasi kung halimbawa, bagong-bago akong Kristiyano, sabi ng Lord, magpapastor ka. Parang, Lord, masyado malaki naman agad yung sacrifice. Di ba, nag-aaral pa lang ako, sige mag-aral ka, pero pag-graduate mo, akin ka. Parang hirap ka agad. Ang hirap agad, no? Pero alam mo, nagsimula sa desisyong mag-serve. Well, hindi ko alam na gagamitin ako ng Panginoon at i-give up ko ang karir ko para magtrabaho sa Kanya full time. Never. Kasi kung sinabi na kagad ng Lord yun, nung una palang encounter namin sa Kanya, baka tinakasan ko siya. Kasi nung alam ko ngang may pagtawag ako, tinakasan ko siya. 3 years kong tinakbuhan. 3 years namin ni Jenny tinakbuhan ang pagtawag namin para maging pastor. Pero we have to make a decision. If we want our lives to be transformed, we have to make a decision. Alam mo, bago ako naging youth pastor, 15 years old pala ako, alam ko magiging youth pastor na ako. Alam ko magpapastor ako. Sa parang pala ng pananamit ko, yung polo ko hanggang dito, sarado. Ako ang laging chisa sa mga drama. So at some point, may clue ako eh. Tinatawag ako ng Lord magpastor. Pero dahil ang tatay ko pastor, alam ko hirap ng pagiging pastor. 15 years old, kinonfirm ng Lord, magiging youth pastor ka, pero tinakbuhan ko. Pag tinatawag akong pastor, di ako maatin ng next youth service. Seriously. Because I cannot commit myself. Then all of a sudden, divine encounter came. Dati ang pangalan pa niyan, Encounter God Retreat. Divine encounter came. That moment, I still remember that. In fact, yung teacher nung divine encounter na meet ko, nung nagkaroon kami ng convention just a few weeks ago, and I told him the story. Alam niyo ba that I was trying to run away from the Lord for 3 years. And then I attended an event, Encounter God Retreat, and I encountered God that day. And God confirmed it. At sinabi ng Lord, wag ka nang tumakbo sa akin, hindi mo ako matatakbuhan. And immediately, I accepted the assignment. What am I saying, mga kapatid? Kahit na napakaganda ng event, tumulo ang uhog mo, nagbayad ka ng 300 para sa divine encounter, kung hindi magkakaroon ng decision afterwards, your life will never be transformed. Amen? So ano ang mga bagay na pinapagawa ng Lord sa'yo? Kasi posibleng ngayon, habang nakikinig ka, this is a moment of realization. O nga Lord, ba't ako nagsisettle for less? Pero yung decision mo na yan, after the realization, ang mas mahalaga. After mong ma-realize kung anong mali, anong pagkukulang, anong dapat kong i-correct, yung decision mo pagkatapos na yun, ang hindi kalendaryo natin ang magbabago ng habits natin. Uy, January 1 na, magbabago na ako. Okay, New Year's resolution, hindi ka mababago ng January 1.
Yung decision mo nung tumalong ka. Okay. Yung decision mo after ng Buena Noche, what you call that? No, yung January 1, Media Noche. Yung decision mo nung araw na yon, hindi yung pinangako mo ang makakapagpabago ng iyong buhay. Bakit? Ang obedience kay Lord is a learning process. Hindi tayo ipinanganak na automatic kagang may desire kang sumunod sa ating Panginoon. Pero, ang obedience mas dumadali kapag lagi mong ginagawa. Naging madali na kay Peter yung iwan ng kanyang bangka kasi yung dalawang naunang utos nagawa ni Peter. When I started na mag-volunteer 24 years ago, yung amount ng sacrifice na ginagawa namin ni Jenny ngayon, compare sa amount ng sacrifice na ginawa ko 24 years ago, napakalayo. Kasi noon, mag-commit ka lang 2 hours in 1 week, okay na. Kahit pa nga matulog ka during preaching, pwede. Kasi hindi naman ako kikidlatan ni Lord . Pagka natulog ako habang nagpipreach yung pastor, kasi kung gano'n, ang daming kidlat ngayon. Hindi naman gagawin ni Lord yun. Pero, hindi ko inakala na darating yung araw na sa series of obedience mo for 14 years, tatawagin ka ng Lord para maging pastor. And 10 years later, more than 10 years later, here I am today. Here we are today. Amen? The amount of sacrifice na binibigay namin sa church na ito ngayon, ang layo, sobra. Hindi ito hiningi ng Lord sa akin nung unang araw. Pero dahil nakita ng Lord yung faithfulness mo to obey, little by little, moment by moment, step by step. Kaya nga ang growth track natin progressive. Tingnan mo ang Discover at Jumpstart series, mag-i-start yan next month, September, first week. 45 minutes to 1 hour lang yan. Ang iksi lang, ay kaya ko to. Kasi kung papa-enrollin ka agad kita sa School of Progress Module 2 na 2 oras, baka hindi ko kaya yan. Pero kaya natin dinesign ng Discover series na 1 hour kasi alam ko na hindi lahat ng tao kaya kagad ibigay yung maraming parte ng kanyang buhay. So yung Discover series natin, 45 to 60 minutes. Jumpstart series, 60 minutes, sometimes 1.5 hour. So napansin mo yung second stage, mas matagal. School of Progress Module 1, 2 hours. School of Progress Module 2, medyo mas matagal ng konti. School of Progress Module 3, pahirap ng pahirap, patagal ng patagal. Divine Encounter, 2 days. Diba? Pero mahirap ibigay sa Panginoon yung 3 months mo every week, 3 oras every week, kung hindi mo kayang ibigay yung 60-minute every week ng 4 na Sunday lang. Obedience is progressive. Amen? Huwag kayong mabigla kagad, pastor, di ko kaya, hindi naman ako tinawag maging pastor. No, I'm not asking you to take the leap. I'm just asking you to take the next step. Obedience is progressive. Number 2, obedience, ano matututunan natin na tinuturo ng text na ito sa atin? Obedience, number 1, progressive. Number 2, obedience is immediate. Amen? Immediate. Verse 11, as soon as they landed, sa ibang translation, immediately, they left everything and followed Jesus Christ. Ang delayed obedience, disobedience. Ang tunay na pagsunod, immediately. Hindi sinabi ni Peter, pwede bang umuwi ako, mag-e-empake lang ako ng gamit? No, kasi alam niya na kahit may damit ako, kung wala ako dun sa source ng damit, hindi ko masusustain ang aking buhay. Alam kong mawawalan ako ng sales ngayon, pero hanggat nasa akin, yung Diyos na kayang mag-provide ng miracle, hanggat katabi ko ang miracle worker, I can do it. And the same thing to disciples. Remember Matthew. Si Matthew, nung tinawag si Matthew, tignan niyo to nung tinawag si Matthew ng ating Panginoon, nasa opisina si Matthew. Tignan niyo to. Ang sabi ng Matthew chapter 9 verse 9. As Jesus went on from there, by the way, galing siya sa isang matinding miracle, and when Jesus went on from there, he saw a man named Matthew, watch this, sitting at tax collector's booth. In case you don't know, si Matthew ay tax collector. At kung ikaw ay tax collector na nasa tax collector booth ka, ibig sabihin, nasa office ka. So, nung dinaanan ni Jesus si Matthew na nasa office, ang sabi ni Lord, follow me. Hindi sinabi ni Matthew na, tapusin ko lang po yung shift ko. Sinabihan po ako ng boss, mag-OT ako ngayon. Hindi. Ang sabi ng scripture, Matthew got up and follow him. Tumayo siya.
Hindi ko sinasabi, okay, listen. I'm not saying na bukas, bigla nyo iwanan ang inyong trabaho. Because God commanded me today to leave everything behind. Amen? Hindi ko sinasabi yon. Pero tingnan nyo to. Para sa atin, pag sinabi mong got up and follow Him, how do we usually interpret that? Katulad ni Matthew, you should get up. Respond to the call. Tinatawag ka ng Panginoon, mag-respond ka. You start a new life. You change the way you think. Lahat yun. Hindi physical, pero siya. Literal. Brad, nakaupo. Literal. Boss, I resign, I quit, Pam. I follow Jesus. Amen? This is a literal obedience, yo. So hindi ito katulad natin, respond to the Lord, na pwede mong gawin ng Wednesday. Na pwede mong gawin next Sunday. Mag-join ka ng link up group next month. Mag-join ka ng growth track next year. As sabi ng scripture, obedience ni Matthew is immediately, he literally left his job. Sa mata ng tao, napakabilis naman. Napaka-impulsive naman. Wala ka bang plan B para sumunod? Kaya ako nasasabi yan kasi ako ganun eh. Kaya tumakbo ko ng 3 years, trinay ko mag-ipon ng 3 years. Nagkaroon ako ng plan B for 3 years. Kasi takot ako na mangyari sa akin ang nangyari sa mga magulang ko. Pero alam mo, nagawa ko nga, nakapag-ipon nga ako, pero nung naging pastor ako, pinag-give up naman lahat ni Lord. Alam niyo kung bakit? Kasi ang gusto ng Panginoon kapag sumunod ka, yung faith mo wala sa ipon mo, yung faith mo wala sa security mo, ang faith mo nasa Diyos. Amen? And that is immediate. It is quick. It is impulsive. Pwede sinasabi ng mga ka-office mate niya, Math, you are impulsive. Wala ka mang backup plan. Sino ba yung sinusundan mong Jesus? Oo, sinabi niyang Messiah siya, pero wala pa yung napatunayan. It sounds stupid, it sounds illogical. Pero pero mangyayari lang ang obedience na immediate kapag na-realize mo kung sino ang Diyos sa buhay mo. That's why our perspective of who God is ay merong malaking contribution sa ating obedience. Hindi ka susunod hanggat hindi mo nare-realize na ang Diyos magpo-provide. Hindi ka makakasunod hanggat hindi mo nare-realize that yes, my company can give me salary, but only God can sustain me. Even in an economic crisis. Obedience is what? Immediate. Pasinin nyo to. Ang galaw natin, ang pananaw natin makaka-apekto sa galaw natin. Tama? So yung perspective mo ang makaka-apekto sa yung response. Hindi ka makaka-respond kapag hindi mo nakikita, hindi ka nagkakaroon ng view of God who will sustain you. But the moment you realize that God will never leave you, immediately, can you follow? Alam niyo po ba mga kapatid kung bakit mahirap sumunod? Ask me why. Sabi mo sa katabi mo, humanda ka, fasten your seatbelt. Kaya hirap tayo minsan sumunod, kaya dinidelay natin minsan ng obedience kasi alam natin na yung ine-enjoy natin ngayon, maaaring hindi mo na magawa pagka sumunod ka kay Lord. Kaya sasabihin mo, enjoy ko lang muna. Wala pa naman eh. Hindi pa naman bumabalik si Lord. And what you're doing is not obedience. That's delayed obedience, which is actually what? Disobedience. Pastor, pag iniwanan ko tong mga to, kapag iniwanan ko yung bisyo ko, baka isipin ng mga tao, strange ako, isipin ng mga tao, weird ako. Hindi ka weird, nagmamature ka. Magkaiba yun. Ang tingin nila sa'yo, weird ka, ang tingin nila sa'yo, KJ ka, ang tingin nila sa'yo, yumabang ka, pero ang totoo, nagmature ka lang. Hindi mo sila kinakalimutan, pero alam mo, you cannot stay there. If you want to receive all the blessings that God has for you, hindi pwedeng yung mata mo na sa Kanaan, yung mata mo na sa Promised Land, pero yung puso mo na sa Egypt. You have to make a decision right now. Immediately, i-follow Jesus. In fact, ang obedience mas madali kapag immediate. Obedience is easiest when it is immediate. Na minsan nakukonsume yung oras natin ng paano ko ba figure out ang kalooban ng Lord? Paano ko ba maiintindihan ang kalooban ng Lord? Instead na gawin natin ang kalooban ng ating Panginoon. And I'm not saying that kasi hypocrite ako, self-righteous ako. Kasi sabi ko nga sa inyo, di ba? 3 years din akong tumakbo. Na ngayon pinagsisisihan ko, what could have happened kung nung umpisa pa lang sinunod ko ng Panginoon?
I just wasted 3 years. Dito rin naman pala ako babagsak. Tinakbuhan ko ang Panginoon, hindi ko pala matatakbuhan. You can run away from God, but you cannot outrun God. Pwede kang tumakbo sa Diyos, pero hindi mo siya mauunahan. Hahabulin ka ng pagtawag mo. Whew. Pastor, nag-aantay lang ako ng tamang panahon. Nag-aantay lang ako kung anong ministry. I'm just waiting for, ito gusto ko tayo, I'm waiting for the move of God. Wow. Question, are you really waiting? Or you are just hiding? Magkaiba yung waiting sa hiding. Pinagtatakpan natin yung pagtatago natin at sinasabi natin nag-aantay lang tayo. Hindi ka nag-aantay, nagtatago ka. Do not say no when God told you to go. Obedience is immediate. Dami napapailing, tinatawag magpastor. Last point and I will close. Obedience is progressive. Obedience number 2, immediate. Number 3, obedience is a choice. Obedience is a choice. Everybody say choice. So ito na. Sabi ng Lord, leave everything behind and follow me. So Peter is in a dilemma of a life-altering decision. At yung kanyang magiging decision ngayong pagpili ay makaka-apekto at magdidetermine ng kanyang future. Now, ibang-iba to sa atin. Kasi tayo usually, ang obedience natin is usually, hindi ko sinasabi lagi, usually ang obedience natin is based on what we feel. Correct? Mababa interest rate, bilhin na natin yan. 0% interest. I-credit card na natin yan. Luma na yung kotse, palitan na natin. 10 taon na sa kumpanya, lumipat na ng kumpanya. Mababa sweldo sa Pilipinas, mag-abroad na tayo. Reasonable. Pero usually driven and initiated by feelings. You have to understand, obedience to God is a choice. Because it's a choice na ipagpalit ang mataas na sales ng fish. Yung magandang breakthrough na kanilang inaantay. I could imagine na never pa nangyari kay Peter na nakahuli siya ng halos lumubog yung bangka niya sa sobrang dami. Kasi kung nakahuli na siya ng ganun at nagtawag pa siya ng backup, malamang ang gamit niyang bangka mas malaki. There is a strong possibility that he never experienced such harvest ever in his life. Amen? Nung bumalik siya dun sa laot, hindi dahil wala siyang choice. Pinili niyang sundin ang Panginoon kahit illogical. Mainit na Lord. Ang mga isda, nasa ilalim na, hindi abot ng lambat yan kasi umaga na. Kung manghuhuli tayo, dapat gabi kasi yung mga isda medyo mababaw, kayang-kaya ng lambat. In a logical sense, si Peter being an expert in fishing business, pwede niyang idahilan sa Panginoon, Lord, kaya yan, pero mamayang gabi, pwede ba magpahinga muna kami? After all, he had a difficult decision to make. Mahirap ba magdesisyon na iwanan yung isdang maraming huli at sumunod kay Jesus? Yes. Pero mahirap ding sumunod kung galing ka sa frustration na hindi ka nakahuli nung gabi na yon. Tapos papabalikin ka ng Panginoon para manghuli uli. So he had a difficult choice. Agree ako sa pareho. Mahirap sumunod kapag ka nasa momentum ka at nasa peak ka ng karir mo. Yan ang lagi sinasabi sa akin noon eh. Ba't ka ngayon ka magpo-full time, nasa peak ka ng karir? Mahirap yon. Pero kung sinabi ng Diyos, gawin mo. Pero mahirap ding sumunod sa Panginoon kung sunod-sunod ang frustration mo, galing ka sa isang gabi na sinikap mo lahat pero wala ka nahuli, tapos sasabihin ng Lord, bumalik ka at manghuli ka uli. Ano ang sabi ni Peter? Luke 5:5 again. Master, we have worked hard all night and we haven't caught anything. But because you said so, I will let down my nets. It was a failed night. It was a fruitless night. Si Peter, si James, and si John are still recovering from a long, frustrated night. Buong gabi silang nanghuli, wala silang nahuli. It's a rough night, fruitless labor. But they obeyed anyway. Sumunod pa rin sila kahit frustrating. Kahit na logically, naiintindihan ni Peter kung kailan dapat manghuli para maging productive ang panghuhuli. Na kung titignan mo, balik mo ulit yung verse 5, anak. Yung sinabi ni Peter na Jesus,
We have tried to catch fish all night, but we caught nothing. But because you said so. But because you said so. Parang duda pa si Peter eh. Parang parang hindi nga siya full of faith eh. Tama ba mga kapatid? Kasi mahirap talaga sumunod pag yung hinihingi sa'yo, alam mo, hindi mo afford eh. Pero sabi niya, pero sige Lord, but because you said so. Even though galing lang ako sa frustration, galing lang ako sa iyak, galing lang ako sa pagbagsak, galing lang ako sa failure, but because you said so, gagawin ko. Kaya mo ba sumunod sa Panginoon kahit galing ka sa pagbagsak? Kaya mo bang sumunod uli sa Panginoon kahit galing ka sa pagkalugi? Kaya mo bang magtiwala uli sa Panginoon kapag galing ka lang sa breakup, galing ka sa failure, galing ka sa mess up, na masasabi mong nasasaktan ako but I will obey anyway. Naku-confuse ako but I will obey anyway. Pagod ako, sabi ni Peter, but I will obey anyway. And when they obeyed, let me tell you this, nung sumunod sila kahit frustrated sila, they saw something that they've never seen before. Let me close with this. Sabi ng verse 6, when they had done so, nung sumunod sila, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So were James and John, the son of Zebedee, Simon's partner, pati mga kaibigan niya, business partner niya, sumunod na rin. Then Jesus said to Simon, don't be afraid, from now on, you will fish for people. And verse 11, so they pulled their boats up in a shore, left everything. Left everything. Iniwan niya ang lahat. Listen, yung maraming huli, may promise ng yaman. May promise ng benta. May pangako, yung huli niya na yun, hindi na kami magugutom for another month or so. Pero iniwan ni Peter yung pangako ng yaman sa pangako ni Lord ng security. That's why it's called faith. Hindi logical na sabihin, ba't mo iiwan yung trabaho mo? Laki ng sweldo mo. Ba't kailangan mong gawin yan? Bakit kailangan mo magdesisyon ng ganito? It's not logical for you to leave the promise of wealth and abundance and follow Jesus because He has a promise of security. Ang sinunod ni Peter, hindi yung karamihan hindi niya sinunod yung dami ng isda. Ang sinunod niya yung security na meron siya kapag kasama niya ang Panginoon. Anyo kung bakit minsan hirap tayong sumunod sa Panginoon at parang hirap tayong piliin ang Diyos kesa sa isda? Kasi ang hanap natin, security. 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 Yung secure ako sa future ko, the moment na nakikita ko yung bank account ko, laging 6-digit, at as long as 6-digit siya, secure ako. And you don't realize that security can be an idol. It can be an idol. Your security must be found in Jesus and Jesus alone. Ang security natin wala sa resource, ang security natin nasa source. And Jesus is the source of everything. Have you forgotten yung sinabi niya that Jesus, our God, has given you the ability to acquire wealth? Why would you settle for wealth? Kapalit ng ability to acquire wealth. Come on now. That's a difficult choice to make. That's why obedience is a choice. Choice of what? Choice to trust the Lord. Not my fish, not my bank account, not my education, not my experience, not my connection. Obedience is trusting the Lord that whatever He has for me, maaaring hindi kayang pantayan ako personally, maaaring hindi kayang pantayan ng allowance na binibigay sa akin ng church yung dating sinusweldo ko nung nagtatrabaho pa ako. But I'm more secure today than what I felt before. Because before, contractual ang trabaho ko. Yung kay Jesus, covenant. And as long as I have a covenant with God, as long as I lean on and I hold on to the security that God has for me, kahit na ang laki ng puhunan, ang laki ng sakripisyo, talagang malaki ang puhunan ng pagsunod. Kahit malaki ang puhunan, willing mong iwanan. Willing mo sabihin, yes Lord, susunod na po ako. Hindi yung susunod ka pero maglalabas ka ng calculator, compute mo muna kung ano yung mawawala sa'yo. Hindi ganun ang obedience. Ang obedience by faith, binibitawan mo yung calculator mo, sinasabi ko, alam kong lugi ako sa ngayon. Pero alam ko, nag-i-invest ako sa eternity ko, ng pamilya ko, ng lahat ng mga taong aabutin ng Lord sa pamamagitan ng buhay ko. Hindi madali.
And life is not supposed to be easy. But when you hold on to that principle, God will open more doors. And this is a true story. Isa sa mga member natin sa church, influential, inoferan siya, dahil influencer din, artista, influencer, inoferan siya, kinukwento niya sa akin to, inoferan siya na mag-promote ng sugal sa kanyang social media platform. Alam niyo, ang pangako, kapag i-promote mo lang, i-post mo lang once a week, bibigyan ka namin ng 2 million. Pag walang-wala ka, yung 2 million, ang laki nun eh. Yung pera kayo kasi, hindi kayo affected kasi million-million ng pera nyo. No? Sana all. Pero siya, 2 million, nakakasilaw. Pero alam mo, sabi niya sa akin, kung hindi ko pakilala si Lord Pastor katulad noon, ang dali kong sabihin yun. Game. Pero hindi ko rin alam kung ano nagbago sa akin, Pastor. Na nung time na yun ang in-offer sa akin, may uneasiness sa puso ko. Na alam kong pwede kong kumita, pero mas pinili ko na maging mabuting example sa lahat ng mga taong sumusunod sa platform ko. So, dinicline ko. Pikit mata, Pastor, dinicline ko. Ang hirap ng choice na yon. Kapag may pangakong 2 million, kasi pag walang security, mas madaling bitawan. Okay. Itataguyod kita, wala kang trabaho eh. Mahirap yun eh. Pero yung itataguyod kita, pero may million na kagad sa bank account, dito tayo, Brad, sure na to eh. Correct? So sabihin niya 2 million, sure na to eh. Bakit ko iiwan tong sure dito sa integrity kay Lord na wala na mga assurance? Pero alam mo, there's something in Him. That's why I'm proud of this guy kasi talagang nag-mature siya eh. Hindi ko akalain magagawa niya yun. Kasi for sure, many of us might fail in that sense. 2 million yan eh. Pero alam niyo, dinicline niya. 1 week later, somebody offered him again, another company, worth 10 million pesos. 10 million endorsement.